At bago tayo magsimula, kung gusto nyo talagang laging updated sa mga programang makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, ito na ang channel para sa inyo. Ako ang gagawa ng mga ganitong topic at ako lang ang magbibigay ng pinakasimple at malinaw na paliwanag. Kaya mag-subscribe na kayo ngayon at i-click ang bell para hindi nyo ma-miss ang susunod kong upload tungkol sa Universal Social Pension at iba pang importanteng updates para sa ating senior citizens. Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba na may napakalaking balita para sa ating mga senior citizens na tiyak na magbabago ng buhay nila? Oo, tama ang narinig nyo. Lahat ng senior citizens sa Pilipinas ay makakatanggap na ng Universal Social Pension. Huwag niyong palampasin ang buong detalye dahil sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ito makakatulong sa bawat lolo at lola, pati na rin ang simpleng paraan para makapag-apply agad. Manatili hanggang sa dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring baguhin ang kinabukasan ng inyong pamilya. Magandang araw sa inyong lahat. Mayroon akong napakagandang balita na matagal nang hinihintay ng ating mga kababayang matatanda. Ito ay tungkol sa Universal Social Pension na ngayon ay opisyal ng aprobado para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas. Alam ko na marami sa inyo ang nabahala at nag-alala kung paano haharapin ang hirap ng buhay, lalo na sa pagtanda. Pero ngayon ay mayroon na tayong solusyon na talagang makakatulong sa ating mga matatandang Pilipino. Ano nga ba talaga ang Universal Social Pension na ito? Ito ay isang buwan ng tulong pinansyal mula sa gobyerno na ibibigay sa lahat ng mga senior citizens na may edad na 60 taon pataas. Hindi na kailangan pumila ng matagal, hindi na kailangan maghintay ng ilang buwan, at ang pinakaimportante, lahat ng senior citizens ay makakakuha nito kahit mayaman o mahirap. Ito ay karapatan na ng bawat matatandang Pilipino na makatanggap ng tulong mula sa bayan na kanilang pinagsilbihan ng mahabang panahon. Ang pensyon na ito ay hindi biro ang halaga dahil ito ay makakatulong talaga sa pangaraw-araw na gastusin ng ating mga senior citizens. Siguro naman ay natatandaan pa ninyo kung paano ang dati nating sistema. Dati kasi yung social pension ay para lamang sa mga indigent senior citizens o yung mga lubhang mahihirap na matatanda. Kailangan pang magpakita ng maraming dokumento, kailangan pang patunayan na talagang mahirap ka at minsan ay hindi ka pa makakasiguro kung makakakuha ka nga ba ng tulong. Ang proseso ay napakahirap at nakakapagod, lalo na para sa mga matatanda na hindi na gaanong makalakad o mahirap nang makaintindi ng mga komplikadong proseso. Pero ngayon lahat ay nagbago na. Ang Universal Social Pension ay nangangahulugang lahat. Walang exception. Basta ikaw ay senior citizen at nasa hustong gulang na ay makakatanggap ng pensyon. Walang diskriminasyon, walang kinikilingan, pantay-pantay ang lahat. To ang magandang balita pa dito ay ang halaga ng pensyon ay talagang sapat para makatulong sa mga pangunahing pangangailangan. Habang lumalaki ang presyo ng bilihin, habang tumataas ang bayad sa kuryente at tubig, habang tumataas ang gastos sa gamot at pagkain, ang pensyon na ito ay talagang magiging malaking ginhawa sa ating mga senior citizens. Hindi na kailangang umasa na lamang sa mga anak o kamag-anak dahil mayroon na silang sariling kita na maaari nilang gamitin para sa kanilang pangangailangan. Isipin ninyo ang dignidad na mabibigay nito sa ating mga matatanda. Hindi na nila kailangan magsumbong pa o manghiram pa sa iba dahil mayroon na silang sariling pera na pwedeng gamitin para sa anumang kailangan nila. Ang proseso ng pag-apply ay ginawang napakasimple at napakadali. Ang tanging kailangan mo lang ay pumunta sa inyong lokal na barangay hall at magparehistro. Dalhin ang inyong valid ID na nagpapakita na kayo ay senior citizen na. Dalhin din ang birth certificate para mapatunayan ang inyong edad at mag-fill up ng simpleng application form. Walang komplikadong proseso. Walang kailangang pirmang-pirmahan mula sa daan-daang tao. Walang kailangang bayaran kahit piso. Ang gobyerno ay nagsisikap talaga na gawing accessible ang programang ito para sa lahat. Mayroon ding mga mobile registration units na pupunta sa iba't ibang barangay para sa mga senior citizens na hindi na makalakad ng malayo
o nahihirapang pumunta sa barangay hall. Ang serbisyo ay dinadala na sa kanila upang mas lalong maging convenient at madali ang proseso. Marami siguro sa inyo ang nagtataka kung saan nanggagaling ang pondo para dito. Ang pondo para sa Universal Social Pension ay nanggagaling sa national budget na inilaan ng Kongreso para sa programang ito. Ito ay bahagi ng commitment ng gobyerno na alagaan ng mga senior citizens na nag-ambag na ng napakaraming taon sa ating lipunan. Yung mga matatanda natin ay yung mga nagpagod magtrabaho, yung mga nag-aral ng mabuti at naging produktibong mamamayan, yung mga nagbayad ng buwis ng mahabang panahon. Ngayon naman ay panahon na para ang gobyerno ay magbalik ng tulong sa kanila. Ito ay hindi charity o awa kundi ito ay karapatan at recognition sa kanilang kontribusyon sa ating bansa. Ang disbursement o pagbibigay ng pensyon ay gagawin buwanan. Ibig sabihin, bawat buwan ay makakatanggap ang senior citizen ng kaniyang pensyon. Pwede itong kunin sa pamamagitan ng bangko kung may account kayo, pwede rin sa mga payout centers na malapit sa inyong lugar, at mayroon ding option na ipadala sa bahay para sa mga senior citizens na talagang hindi na makalabas ng tahanan. Ang gobyerno ay nakipagtulungan sa iba't ibang financial institutions at remittance centers para masiguro na madali at ligtas ang pagkuha ng pensyon. Walang kailangang bayaran na processing fee o service charge dahil libre lahat. Ang buong halaga ng pensyon ay mapupunta talaga sa bulsa ng senior citizen. Bukod pa dito sa Universal Social Pension, ang mga senior citizens ay may mga additional benefits din na naka-attach sa kanilang status. Mayroon silang 20% discount sa mga botika para sa kanilang gamot. May discount din sila sa mga restaurant at fast food chains. May priority lane sila sa mga bangko at government offices at marami pang iba. Ang combination ng monthly pension at ng mga discount na ito ay talagang malaking tulong na para sa kanila. Isipin ninyo kung dati ay nahihirapan silang bilhin ang kanilang maintenance medicine dahil mahal, ngayon ay may monthly income na sila at may discount pa sa gamot. Yung pension na yon ay pwedeng ipangbili ng pagkain, ipambayad ng bills, ipanggamot o kahit anong kailangan nila sa araw-araw. Ang programa ay may mahigpit na monitoring system para masiguro na walang corruption at na ang bawat senior citizen ay talagang nakakakuha ng kanilang pension on time at sa tamang halaga. Mayon ding hotline at online portal kung saan pwedeng mag-report ang mga senior citizens kung may problema sila sa pagkuha ng kanilang pensyon o kung may nakikita silang irregularities. Ang transparency ay napaka-importante sa programang ito dahil ito ay pera ng bayan at dapat ay mapupunta sa mga taong tunay na nangangailangan at karapat-dapat nito. Para sa mga senior citizens na kasalukuyang tumatanggap na ng pension mula sa SSS, GSIS o iba pang retirement funds, ang Universal Social Pension ay supplementary pa rin. Ibig sabihin, makakakuha pa rin kayo nito on top of your existing pension. Hindi ito pamalit sa inyong regular pension kundi ito ay additional income pa para sa inyo. Ito ay talagang isang bonus na makakatulong palalo sa inyong pangaraw-araw na gastusin. Ang layunin ng gobyerno ay talagang siguraduhin ang ating mga senior citizens ay may comfortable life at hindi na mahihirapan sa kanilang pagtanda. May mga special provisions din ang programa para sa mga senior citizens na may disability o chronic illness. Sila ay makakakuha ng additional assistance at priority sa processing ng kanilang pension. Mayon ding special cash assistance para sa mga senior citizens na solo o walang pamilya na nag-aalaga sa kanila. Ang gobyerno ay talagang nag-isip ng bawat detalye para masiguro na walang senior citizen na maiiwanan o mapapabayang. Ang bawat matatandang Pilipino ay deserve ng dignified life at ng suportang pangfinansyal mula sa gobyerno. Ang implementation ng programa ay gagawin ng maayos at sistematiko. Ang bawat munisipyo at lungsod ay may designated office na mag-handle ng registration at distribution ng pension. Ang mga barangay officials ay trained na para tumulong sa senior citizens sa application process. May mga information campaigns din na gagawin sa mga communities para masiguro na alam ng lahat ang tungkol sa programa at kung paano mag-apply. Ang gobyerno ay gumagamit din ng social media, radyo at telebisyon para maabot ang mas maraming tao at para mas maraming senior citizens ang makakaalam tungkol sa kanilang karapatan na makatanggap ng pensyon. Mayon ding partnership ang gobyerno
sa mga non-government organizations at senior citizens groups para mas maging effective ang programa. Ang mga grupos na ito ay tumutulong sa information dissemination, sa pagtuturo sa mga senior citizens kung paano mag-apply at sa monitoring kung maayos pa ang implementation. Ang kolaborasyon ng government at civil society ay napakahalaga para sa success ng programang ito. Sama-sama tayong nagtutulungan para masiguro na ang ating mga senior citizens ay makatanggap ng tulong na nararapat sa kanila. Ang Universal Social Pension ay hindi lang financial assistance, kundi ito rin ay simbolo ng respeto at pagpapahalaga ng ating lipunan sa ating mga matatanda. Sa maraming kultura, ang mga matatanda ay itinuturing na yaman ng komunidad dahil sa kanilang karunungan at karanasan. Sila ay mga repository ng ating kasaysayan, ng ating mga tradisyon at ng ating mga values. Ang pagbibigay sa kanila ng pensyon ay paraan ng pagpapakita na binibigyang halaga natin sila at na hindi natin sila nakakalimutan kahit na tumanda na sila at hindi na makapagtrabaho. Para sa mga pamilyang may senior citizen members, ang pensyon na ito ay malaking ginhawa din. Hindi na kailangang mag-alala ng mga anak kung paano susuportahan ang kanilang mga magulang dahil may sarili na silang income ang mga matatanda. Pwede nilang gamitin ang pensyon para sa kanilang sariling pangangailangan at hindi na kailangang maging pabigat sa kanilang mga anak. Ito ay nagbibigay ng peace of mind sa buong pamilya at nagpapalakas pa ng relasyon between parents and children dahil nawala na ang financial stress. Ang programa ay may long-term vision din. Ang gobyerno ay nakikita na sa hinaharap habang tumataas ang bilang ng senior citizens sa ating bansa, mas lalaki din ang pondo na ilalaan para sa programa. Mayroon ng plano para sa sustainability ng pension fund at para masiguro na ang future generations ng senior citizens ay makakakuha pa rin ng benefits. Ang programa ay hindi temporary o parang proyekto lang na mawawala pagkatapos ng ilang taon. Ito ay permanenteng programa na nandito na para sa lahat ng senior citizens ngayon at sa mga darating pang henerasyon. Mayroon ding financial literacy programs na kaakibat ng pension program. Ang mga senior citizens ay tuturuan kung paano mag-manage ng kanilang monthly income, kung paano mag-save at kung paano iwasan ang mga scams at fraudulent schemes na nag-target sa elderly. Ang edukasyon na ito ay importante para masiguro na ang pensyon ay talagang makakatulong sa kanila at hindi mapupunta sa mga taong nag-take advantage sa kanila. May mga workshops at seminars na offered free of charge para sa senior citizens kung saan sila ay matututunan ang basic financial management at ang kanilang rights bilang senior citizen. Ang Universal Social Pension ay bahagi din ng mas malaking social protection program ng gobyerno. Kasama nito ang health insurance coverage para sa lahat ng senior citizens, ang free medical checkups at basic health services, at ang emergency assistance para sa mga crisis situations. Ang comprehensive approach na ito ay nagsisiguro na ang ating mga senior citizens ay protected sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, financial, health at social. Ang layunin ay hindi lang sila bigyan ng pera, kundi masiguro na sila ay may quality of life at may dignity sa kanilang pagtanda. Para sa mga senior citizens na nakatira sa rural areas o sa mga malayong lugar, ang gobyerno ay may special provisions din. May mga mobile payout units na pupunta sa kanila para hindi na nila kailangan maglakbay ng malayo para kunin ang kanilang pensyon. May mga designated contact persons din sa bawat barangay na tutulong sa kanila kung may problema sila sa kanilang pensyon. Ang accessibility ay priority ng gobyerno dahil alam nila na ang mga senior citizens sa rural areas ay mas nahihirapan dahil sa limited access sa services at facilities. Ang feedback mechanism ng programa ay very important din. Ang mga senior citizens ay encouraged na mag-share ng kanilang experience, ng kanilang suggestions at ng kanilang complaints kung mayroon man. Ang kanilang input ay ginagamit para i-improve ang programa at para mas maging responsive ito sa kanilang pangangailangan. Regular surveys at focus group discussions ay conducted para malaman kung ano ang working at kung ano ang kailangan pang i-improve. Ang programa ay evolving at nag-a-adapt basis sa feedback ng mga senior citizens mismo. Sa mga senior citizens na nakakaranas ng difficulty sa pag-apply dahil sa literacy issues o dahil hindi sila marunong sumulat, may mga volunteers at barangay workers na tumutulong sa kanila.
May mga assistance desks sa bawat registration center kung saan sila ay pwedeng magtanong at makakuha ng tulong. Walang senior citizen na dapat mahiya o matakot na lumapit dahil lahat ng staff ay trained na maging patient at helpful. Ang customer service approach ay dahil ang mga senior citizens ay deserve ng respectful at dignified treatment. Ang Universal Social Pension ay talagang game changer sa buhay ng ating mga senior citizens. Ito ay nagbibigay sa kanila ng financial independence, ng security at ng dignidad. Hindi na nila kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pera para sa kanilang pangangailangan. Hindi na nila kailangan umasa lang sa awa ng iba. Mayroon na silang sariling income na pwede nilang gamitin kung kailan nila kailangan. Ito ay empowerment sa truest sense dahil binibigyan nila ng capability na kontrolin ang kanilang sariling buhay at desisyon. Ang success stories ay nagsimula nang dumating mula sa iba't ibang parte ng bansa. May mga senior citizens na nakakapag-start na ng small business gamit ang kanilang pensyon. May mga na nakakapag-save na para sa kanilang emergency needs. May mga nakakabili na ng gamot na kailangan nila without asking help from their children. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang programa ay talagang nag-make ng difference sa kanilang buhay. Ito ay hindi lang numbers o statistics, kundi totoong pagbabago sa buhay ng mga tao.